Welcome guys sa mga baguhan si mga Angel, mga Angel et al. Sa inyo ang kwanda, ano? Kanang, parang medyo init na rin sa kagumay. Ano siya, ginagastoy siya magbalas. Hindi mo naglayo ka kainit ka lang, kinsa ka ng mabalis pastor ba, no? And, so, welcome mo wala sa kaila sa kuha ko, si Renz Leo Hilario, and former sinner but now saved by God. Yun, ate. Gabi ka na ba? So, settle down na tang tanan, and karon nga ato ang topic karon or kana bang atong pag-fellowship karon, so adi na mag-PowerPoint para babalaan daw kung kinsang paminaw. Wala. So, ang ato ang approach na nakuha ni sa inyo karon is more on something kana natay interaction. Gusto na ko natay interaction ba kay kanang murag para kung na message na clarification sa inyo and also natay communication ba para at least ang learning na to dili lang magkuhan sa basic abi ninyo tama ba na at least mag-unite atong learning ani nga topic. So kaya gani siya nga topic, nindot kaya siya nga topic, although mostly siguro sa tuwa ka nang siguro mabalik-balik na ninyo paminaw ba kaya makuha ninyo nga balik-balik naman yun, pero ang naka-unique murag ako ng thesis ba, no? Ang nga topic is kanang nasa deeper meaning and deeper nga knowledge nga kanang siguro ang iba na niya wala pa niya nabalaan, but dako siya gay mo sa tong life, labi na sa tuwa nga, and kuan ko ni siya kanang open for all if it's either kung kuan ba kanang bago pa mga Christians or Christian ka dugay na pero imong pagpalangalaga sa Ginoo lukewarm or patay sindi or even kada bitong kanang nagapadayon ka nga Christian. So it's a good ni siya. So ang atong ikon karon is about I want you to open your Bible, kung namoy Bible or digital daw ni pastor, sa Ephesians 2:1-7. So muna sa atong passage karon. So I want you nga kanang siguro basahan ninyo and para mas masabdan ninyo ang message karon, mas dali ninyo masabdan karon. Ephesians chapter 2 verse 1-7. So tingnan na mo kay magbasa siguro mga 2 minutes na siguro kay ang ato ang topic karon maglibot na siya dala. And nindot na siya nga message kay na siya murag positive, negative and conclusion. So nano na siya dala. Sige, basahan ninyo. Mo sa natong scripture reading karon. Ephesians chapter 2 verse 1-7, Sir Franz. 2 minutes na. Okay na ba? Okay na ba? Ano ka? Sige. You take your time and subtile na na. Focus.
Libre ka ay. Start mo guys. Sige marag, okay na ta, nabasa na tanan. So, unsa man ang ano dira, ang highlights or kanang bitong mostly makita ninyo nga kanang bitong gina-message sa ano, sa kanang by the mostly grace. makita kani siya nga kuan mo good nga passage. Labi na diri sa may verse 8 basahin niyo ang verse 8 God, di ba? Murag sige na lang nato ni siya madunggan ba, grace, for we are being saved by grace. Paano ta na saved? Through grace and through faith, through faith. So, it's very common siya nga topic sa tuwas and mostly sa ano, aside sa mga baguhan, kanang siguro nanay mo yung knowledge about sila ni God grace, but kani ato ning istoryahan karon kay para mabala na to nga kung unsa ni nga grace paano nighatag sa tuwa ni Lord. Gihatag ra ba niya ni because kuan lang kanang for his plan lang sa tuwa, gihatag lang ba niya, gihatag ba niya ang grace sa tuwa para kanabit ang para masunod atong gusto ana na, or gihatag ba niya ning grace para pantay lang sa tuwang tanan. So ato ning isa-isahon diri ang kaning ginatawag nga grace diri and kaning which is ang naga-highlight ko diri ang love ni Jesus sa tuwa, yung mercy nga gihatag. So first istoryahan sa nato ang problem diri. So makita nato ang problem diri sa mga Ephesians, which is kaning mga problems wala na siya kanabitong dili kay as in layo yung difference sa karon nga naa sa tuwa nga mga problema, especially sa tuwang mga Christians or even diri sa tuwang environment nga which is makanabitong ma-observe lang Japon nato even sa atong workplace, sa atong eskwelahan, sa atong ministry. So naa diri ang problem sa Christians, naa diri which is atong isa-isahon. So first nga problem diri is kaning mga Ephesians, ang naa diri nga mga tao is Gentile believers. So kita unsa man ta, Jews ba ta or Gentile believers? So we are Gentiles, di ba? So murag dako siya nga kuan nga connected ra kita diri sa atong mga problema. Di ba nakuha yung point? Yes. Kay dili man ta mga Jews. And during this time, there is there is naay dili magkasinabot about sa Jews and Gentile believers, which is morning conflict sila nga time. Kaya nga naman, kanabit ang tungod sa belief sa Jews nga sila na daw maluwas, and ang belief sa Gentiles nga maluwas po daw sila, mo nang na-doubt sila, nga mo nang ga-produce sila sala. Ga-produce sila dito, kanabitong gahinay-hinay, makadungog sila sa message ni Paul, ani nga time, pero murag slowly fade ilang ilahang pagtuog tungod sa conflict nila sa Jews and sa ilahang also ron po ang isa ka maka-influence sila ang environment. So first na problem dali is idolatry. So familiar ba sa mga idolatry? Yes. Di ba bago na nagiwali ni Pastor ganun na idolatry nga mga nahitabo dito sa atong environment. So dili na to naikuan nga unsa ng mga religion, but I know nga kabalo ta unsa ng mga idolatry, di ba? Tapos ang kaning idolatry nga ginakuha na diri is kaning si Artemis, is a Greek god si Artemis. Nga naman kaning Ephesians, kani siya kanang more on about mga Greekness lang na diri. So familiar mo kay Artemis nga ginahimo kani na siyang god until karon, di ba? Mura siya kanang na si ano man, tong filial sa bana. Kanang si Artemis, god of kanang sa Greek ba nga mga kuan kauban na Zeus, di ba? O so in sila ni si Diana basta murag Diana ta Daina. Murag mo ni siyang ilang idolatry ani nga time. So same sa tuwa karon naay idolatry nga nagahitabo sa tuwa, which is ang iban nga Christians because ang influence sa kanang idolatry sila na kaya natin makita nila nga blessed lagi sila okay tungod silang pagtotoo bang inani God lagas kasimba sila sa inani murag blessed lagi sila murag kita nagpuntoy lagi ta nagapurdoy lagi ta ani nagkaluyan lagi ta ani no murag dili inani ka nindot atong dagan ba sa atong ministry kay Lord nga kita ga worship sa tinuod nga God nga ang God nga wala diri. Unlike sila nga kanabitong nag-worship sila ni grabe ang blessing silang life abundant. So dira since paano sila Gentile believers, so dili na maisip nga dili na maisip nga dali na mga makutaw lang utok ba nga dili tao. So first nga kuan na ni sila is na idolatry nga nitabo. And same thing sa karon na idolatry sa mga environment. Pero dili pa na siya ingon ang idolatry karon kaya naman daghan naman kay idols karon. You can idol your cell phones. Yes. Diba? Ma-idolin mo cellphones. Even ganin imong trabaho, pwede nimo ma-idols. Diba? Kaya nga ang idolatry nga ginamin diri, it's something nga kana bitong
ang gusto nimo kay tungod sa outcome nga nahitabo ato or outcome nga ma-produce atong imong idol na which is masatisfy ka. So karon daghan kayo karon Facebook unsa pa na socials na to, trabaho. So unsa pa man ang ano even ano gani kanang usay gani makuha na gani ma-idolize na gani ang unsa man imong partner kung sa or back paano man siya no partner or kanang something nga imong gusto kay mo like imong hobbies pwede nimo sa ma-idol as long as kanang itong muraga kuan siya to kay Lord murag usay ba kanang babag na sa atong pag worship kay Lord so mahimo na sa idols so same thing sa Ephesians sa mga tao sa Ephesians ug karon naay idol niya may tabo then isa pa nagkakaroon po sila dito pinaalidom na no nagkakaroon po sila dito og spiritual blindness kani very common gina sa tuwa karon and kaning isa although nga ay makita man ninyo karon nga bisa pag unsa nakalayo na kayo naabtan as a Christian ka pero usay naa gini spiritual blindness kablo mo sa spiritual blindness kana bitong napuno ta sa word sa Ginoo pero wala na to na-apply gibabungol-bungol lang ta ba kutob lang ta naminaw lagi ta wala na to gipalako sa pikas dalunggan pero wala po na to na-apply dito na pagkutob sa tong dalunggan dito na sa tukutok muning nagakuan sila si Paul kay nga naman si Paul nagtudlo sa siya dire for 3 years. Imagine niyo na ha, 3 years na nagtudlo there sa Ephesians, pero in sa young letter katong sa Timothy o sa Ephesians, may something na disappoint si Paul kay nga naman 3 years na nagtudlo dito, napagini kay calculations dire nga kani nga very ang gitudlo ni Paul dito, grabe kanindot nga topic more about growth silang Christians and pagparapig silang numbers nga natudlo lang niya in 3 years and nakuha sa mga Ephesians in just 3 years. Pero gani ang spiritual blindness niabot sila ha. Nakanag itong ang word na ana. Di ba? Usay mo biya ang sakit na to kanang daghan na kay tag knowledge nga natun-an ba? Daghan na kay mga wali nga naatag si pastor atong mga mentor. Pero sakit yun nato yun nga ganin no. Ate-ate kaya ba no? Kaya ano nga bitaw no. Kana nakasabot daw kunuhay ba? Pero sa applications grabe ang struggle na to. So, same thing sa mga Ephesians, grabe ang struggle na sa application. Nga later on, ato na siyang kuha why, nganong ga-struggle ta? Or unsa ang solution ane? Then, ang next ane, which is na, ang connect ato nga kanang ga-struggle sila sa spiritual blindness, ang result, naga-fade in ang love kay Jesus. Makita niya siya sa Revelation 2:4. Kaya kani siya, it's kanang itong itong gikuan kay John, murag revelation kay John, katong nasa sa Patmos about sa letter sa church sa Ephesians nga sayang ang words nga gipangatag ni Paul sa Ephesians which is nagakuan lang kanang murag nasayang lang kay wala na nila na-apply, nag-conflict, nag-arouse kayo ng conflict and ang love nila kay Jesus naga-slowly fade. So muna siya. And also kanang worldly pressure. Sa Ephesians na sila worldly kanang pressure kay since ang ilahang dito pagan mga daghang mga diba pagan gods and more siya commonly known as pagan city ang Ephesians. So we are blessed ganita karon sa tuwa kay nga naman we are surrounded by people pwede na nato mapili atong mga people ba kung kinsa na tong gusto nato ma-influence di ba alabi na kanang mga duol sa Ginoo duol sa kuan but wala po na choose your people, choose your people or choose your group. And muna ang mga ethnic division between Jews and Gentile believers kay naay mga false nga biblical beliefs and katong nga time grabe ang kanang sa tawag naman grabe ang mga false prophets daghang mga false doctrine nga katupit ang tungod atong gipanghatag ni Paul nga mga message niya mga teachings ang iban mali pag-interpret. Diba? Karon murag makuan mo ako na pressure ko kaning mahimo kang false false prophet no kay abi nimo kaning muna ning meaning sa sa Bible abi nimo kaning gi-share nimo tama ni abi nimo sus in biblical kuan day siya nga context dili day siya mao so botong murag ang kanang mga sa Ephesians nga same sa tuwa karon naay kanang misunderstanding sa kuan mo gina-encourage gyud nga magtuon gyud sa pulong sa Ginoo and mo ni siya ang isa nga fellowship nato nga makatabang sa tuwa ato kay basig
ang fire na nasa tong kasing-kasing nga mo share na ta sa imong katrabaho, sa imong classmates. Pero mali dai ba, sayang lang no, dili siya magamit, di ba? Tapos dili siya mag-produce gyud kung mali gyud. Dili siya mag-produce o kanang di ka maka-produce og disciple o kung mamali imong ano. So balik ta sa story or sa scripture, which is the Ephesians 2 verse 1. ay sorry. Kuan di ay hantod 10 din ni siya. Hantod 10. Pero sige lang, ano naman na ang 10 ani dili na ni siya ang conclusion naman ni siya. Pero sige lang, ihinay-hinayan ta na. So kani sa 1 to 7 naay nindot kay ang pag-design ani nga message kay ngano man there is negative and positive nga message nga gihatag si Lord sa tuwa. And also dili gi-define ni Jesus kung unsa ta and mahimo tang unsa if mahatag ni Lord ang iyang grace. Nagets nyo? Gets nyo? Are you with me? Yes. So sa verse 1 to 3 dira gipakita ni Lord ato ang former state. Makita ninyo ang sige na Ephesians. Sige atong niya isa-isahon na to atos basahon na to Ephesians 2 verse. Sige, ang Ephesians 1 verse 2 to 3 mo ni siya atong former state or kanang sinful nature na to nga wala pa tagising ni Lord. Kaya atong man diri about grace and love ni Lord. So mo ni atong isa-isahon kani ang so gi-define dire nga kaning verse 1 to 3 mo ni ato ang former state. So pakibasa gud kuan pakibasa 1 to verse 1 to 3. So paminawan ninyo kay kani siya nga verse mo ni siya makita na to or mo ni kita tao nga kana bang wala pa na dawat ato si Jesus o kanang pa without grace ba kung unsa tong identity. Sige basahin ninyo kung unsa ta. Ephesians chapter 2 verses 1 to 3. Once you were dead because of your disobedience and your many sins, you used to live in sin, just like the rest of the world, obeying the devil, the commander of the powers in the unseen world. He is the spirit at work in the hearts of those who refuse to obey God. All of us used to live that way, following the passionate desires and inclinations of our sinful nature. By our very nature, we were subject to God's anger, just like everyone else. Amen. So napansin ninyo, ato ang former state, unsa atong former state na wala pa si Jesus? We are Dead and sin. Kay kusog. So we are sinners, di ay. We are sinners. Di ba from the one ba? We are sinners, we are dead in transgressions and sins. So kaning dead dili nga ginaingon, we are spiritually dead, dili physically dead. Yes, we are kanang alive physically but physically dead ta diri na time. So because of our sins and which you used to live when you follow the ways of this world. So dili pa rin takuan diri kanang bitaw nga ato ang desires na nato sa atong flesh or mga cravings lang nato. So muna na atong ato ang former state nato before bago sa Ginoo. Di ba? Or unsa? Worldly. Pasapan pa ang term pa worldly ita. Kanang wala pa nato nahilan si Ginoo ba? Kay wala pa tay pagsalig sa Ginoo and we don't know kung asa ta. So we are dead in sins. Humanity was spiritually dead, following the ways of the world and Satan, fulfilling sinful desires. So mo ni atong former state na makita na to sa verse 1 and 3. So kita children of wrath. So this condition made people deserving of God's judgment. So kung kani atong batasan, kung kani atong nature ani nga time kaning 1 to 3, so deserve yun nato nga kuan. Deserve na to ang wrath ni Lord, dead, you know? Yeah. Di ba? Deserve na to ang wrath ni Lord. Pwede ra dai may pagkita lang ipang lansang. Kung inana lang mo kamangta si Lord. But grabe ang love ni Lord sa tuwa. That's why kaninga giisa-isa niyo din na from negative to positive. Kaya naman in the following verse, sa verse 4, naay kuan. Sige, pakibasa isang basa. Si Dave, pakibasa Dave. Sa 4 to 7, 4 to 7. Puska Dave.
Ephesians 2:47. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that in coming ages He might show the incomparable riches of His grace, expressed in His kindness to us in Christ Jesus. Ha? Sige. So after atong sa sinful nature na to, wala gingon sa Ginoo nga who is asa to whereby need deserving of wrath. Na siya next nga na unsa yung mapansin dira nga next nga murag praise niya or unsa pa tawagan ng murag preposition ba na anong therefore nga nana God unsa tawagan na na English nga kwan dira unsa nga word? By grace, yes. Ha? By grace, Dili, isa lang siya ka word. But- Mura kayo siya kanang pang-connect lang siya nga word. Pero dako kayo siya change sa tong life. Dako kayo siya kuan dira makita ang kuan sa Ginoo. Unsa? But, Oh, kaning but. Kaniyang but God. Di ba? This praise dili na ni siya kuan dira, gi-design lang siya diri nga para dili wrong grammar. Dili ni siya gi-design dira para lang basig ba para correct grammar lang ning verse, but gi-design na ni Lord. Imagine na, this praise highlights God's intervention. Diba? This changes everything. Kani nga word. Kaya nga naman, imagine na, inani pang isulti ni Lord. Kamo, makasasala mo. Or kani sa verse, gingon ni Paul, makasasala mo. Grabe yung kanang craving sa inyong flesh. Mga worldly mo. Pero, di ba? Pero, makakuan ka, makarelate ko ba nga, ikaw gingan doon nga, ikaw, ako kayo masala ba? Mura ba 100,000 yung mga bayadan na ba? Pero, di ba, makakuan ka nga, naniyang nyo. Di ba, nindot ka sa kuhan nga, di ba, kaning, sa pa may example ani nga, kanang gusto ko doon mo, nakipalitan nga gusto, example, nakipalitan gusto nga, tipila ning bag, or tipila ning sapatos, 299 na sir, maghanap ang kuhan, ay, mahal no, pero, di ba? Asa nalikuan ba? Nalihangyo ba? Off ni og sir og 2098. Ay tama ba? Math is not mathing. Tig 299 tapos sig ano ulit ito, no? Off ni og 200% sir. O di ba? Pero lugi siya pero sa view ni Lord, dili lugi si Lord. Tingnan naman palangga man to ni Lord. Di ba? Kaya ganyan, di ba? Di ba? Dili ayun ay kontra. So kaning but God made us alive. Unsa gani atong past nature unsa ta dead unsa ta? in sin. Trespass. Sinners ta. Unsa ta nga side dira? We are spiritually Dead. dead. Spiritually dead ta. Nada man ta espiritu pero patay atong ba? As in wala siya connection kay Lord murag ang kanang spiritually dead mura na siya kanang naminaw lang ka. Basing nga dali. Singadari ha? Naminaw lang ka, take note lang ka. Tapos, dili mo siya ma-imply Japon, basing for the fame lang ka, or kay video si Jassel, nagsulat-sulat lang ka, nagsampo na siya sa spiritual dead. Tingnan mo, naminaw lang ka, pero wala siyong buhog ba, magnana, God? Kaya di ba kayo na? Kanang wala siyong buhog. So, balik na dali. But God, so this praise changes everything, so we are made alive. So, and a very common nga salvation nga hatag sa to ni Lord. This is a praise. Asa dali nga kuan. Kani siyang for it is by Grace that we Amen. are saved. For it is by grace you have been saved. Through sa tuang Faith. faith. And memorize na. And this is not from ourselves. It is the gift of God so that no one can boast. So, from our sinful desires, gikuanta ni Lord through His mercy, gihatag niya ng grace. Kabalo mo ang kanang bitong biblical term sa mercy, nganong gihatigaan ta grace ni Lord. Kasi mga konsa na itong mga CCL na kuha ng mercy ba? Mercy, grace, o justice. Pero dili na focus sa mercy o grace. Kabalo mo, kaning mercy, like sa tuwa ganina, kung sa itong pinaka-last line dire sa verse 3, like the rest, we were by nature deserving of wrath. Pero, kabalo mo, kaning mercy, muni siya ang ginaingon nga kanang bitong
deserve nimo ni pero wala gihatag ni Lord. Deserve nimo ni nga punishment pero gisalo ni Lord. Amen. Nakuha ninyo ang pan sa mercy. And unsa yang gihatag? Salvation. Through unsa man? O through faith na to. Or kani siyang ginatawag na grace. And ato na po siya, in Greek word, kaning grace, charis. Wala mo, charis. Ano to? Charis, so meaning favor, kindness, beauty, or divine strength. So, kani siyang grace na po, dili na to ni deserve kay makasasala ta. Pero, iyang gihatag. Nag-gets niyo ang point sa mercy o sa grace? Ang mercy, dili unta ay kanang deserve unta nimo ni nga punishment pero gisalo ni Lord. Or something ana ba? Gikuha niya tong kanang deserving sa imo ha and gibaan niya ang deserving sa imo ha. Nga wala niya kana gipunish. Ang kani namang sa grace unsa? Oh, dili nimo deserve pero gihatag sa Ginoo. Makita ninyo unsa ang love ni Lord sa tuwa. Makita ninyo unsa ang highlight ni Lord from our sinful desires. Kita, deserving na ta nga parusahan ni Lord. Kung pwede raw ta nga i-wipe out na ng taon ta, pwede kayo, but His, kanap itong ang love niya nang ibabaw sa tuwa through His grace and mercy. So, from grace coming from God. So, na-receive na to ni siya through our faith. So, we receive through our faith. So, kung wala po dito pagtuo sa Ginoo, so, hindi na mapa naman, no? So kanina ako'y question sa inyo ha. If kuan ba ta kanang kung since ang salvation ba free ba sa tanan? Gihatag sa tuwa true katong liwa grace, gihatag sa tuwa. So kung makasala ta, mawala pa tong salvation. Kay Lord, ano man? Sige dali sa kuan. Kung ma-save gihatag sa ang salvation kay grasya man sa Ginoo. Kung makasala ta, mawala pa tong salvation. Dili. Okay, dili. Nga naman. Nga dili man mawala tong salvation. If ni. Amen. So, nga dili mawala sa tong salvation, di nga naman, given niya sa tuwa freely. Out of love ni Lord sa tuwa. Kaya nga naman, dili niya gusto nga kanang i-wipe out niya lang ta. No? Kaysa i-wipe out na lang niya, tigaan na lang ta niya o kanapitang ibaguhon na lang niya. Muni ang love ni Lord sa tuwa. Dili mawala ang salvation. But katulad na sa Psalms kani, katulad sa ni David, ang mawala si mo ang the joy of thy salvation. So, good. Good. So we are made alive by Christ. We are saved by grace. So kaning grace nga gihatag sa tuwa, dili lang ni siya is kanang gibutang nga label sa tuwa nga saved na ta. But it is kanang gi-alive ta niya ba from spiritually dead to spiritually alive. So dili lang po ni siya kanang about ang sa nato nga word nga ay saved nako but makita niya po niya sa influence mo ang works, di ba? Magbunga niya po ni siya. And kaniyang saved diri ang kaniyang grace diri kana siyang murag in similar ta po sa gihimo tang bago sa Ginoo. We are cleansed, we are saved, murag something na God. So ang kaning grace, grabe day ka-powerful ang grace or grabe ang ka-powerful ang love ni Lord sa tuwa. Kitigaan gid niya ka grace na from inanita sinful atong nature, sinful atong mga desires, bisan pa ginato ta, pero ang love ni Lord sa tuwa, nang ibabaw sa tuwa, kitigaan niya ka grace, which is in the next ani kamo produce siya og work. So kani pong grace ng gihatag niya, wala niya gi-quandary ang work. Wala niya gi kinahanglan nimo mag-work para ma-save ka. Nga naman wala naman ni gikuha ng ang work. Kaya naman kung i-base lang ni gipabase ni Lord sa tuwa ang work or kanang base sa imong ma-offering kay Lord, nga same sila sa una kung paano sila di ba mag-sacrifice man sila sa una, which is mo kay tong ang sacrificial lamb nga si Jesus Christ mo ni siya mas from katong lisod kayo nga maghalad-halad pa sa una, dili pwede nga bali-bali nga kanding dili ba pwede nga mga kalapati nga makuan, di ba? Per dapat walay blameless. Kung sa kuan ba nila, blameless, spotless.
dili ka pwede mo kuan dito, mo halad og kanang karnero nga nay kanang sirado ang dalunggan nga isa. Di ba? Ito bigyan, ito ko. So di ba? Kaya nga naman kung imagine ninyo, bisa karon mo ingon mo karon nga okay to sa una, nagi na mo ano ba mo against nga okay to sa una kay kanang maghalad-halad lang ta. So paano pag imong ano ra ba yung kamo inyong mga isa lang ka buka ng tele sa inyong mga kalapati o sa niyo na madawat na sa Ginoo, maglibot-libot na ng aso dito, magsakit na inyong mata. Kaya wala gidawat sa Ginoo. So kato mongod siya nga ano part mo tong design sa una. Kaya kung boto na unahon lang po ninyo sa una, lisod yung kaya ang kwan sa Old Testament. Lisod kaya in terms sa kanabitang Excuse. in case offering nila or atonement nila kay Lord, lisod kayo kay dapat makita pag kanding. Paano pag wala mo kanding? Magunsa tong mga public, kaya mga public yun, mga tanan sa una dato. Paano tong walay mga herds? Ano, paano sila magkuhan kay Lord? So, di mo ni gipantay ni Lord. Nag-save na lang niya tanan para fair sa tanan, para ang love niya dili lang sa magkuhan sa imong work, dili na siya magtungod sa imong kuhan kayo sa kung ang offering mo na sa una god. Katong dagan mo sila mga karnero so katong piliya basta piliya lang murag kuhan na lang ba. Wala na sa effort god. So murag karon mas di pa wala na gid effort ganit. Gikuha na lang ta nga i-receive na nato si Jesus Christ para ma-save ta. Imagine na, ang atonement nila sa una kay katupang ihatag pa sa praise. Di ba? Ang priest pa mismo magsulod sa most holy place para lang mapasaylo yung sala. Kaya katong priest pagid, pagsulod pagid sa most holy place, nakasala pagid doon, nagbagting tong ano, tingnan nagbagting na, namatay na di ay, wala na po napadala yung kwan, kaya next year na po gamang pasaylo. Di ba, mawita ng kwan sa una kay, during those times before ning grace nga hitabo mo before ning grace na hatag or kaning blood ni Jesus na covered sa tuwa before ni papalang sa moment ang ano mo ang hatag ni Lord. Kato sa mga wali nila ano, di ba? Kung nabasa po niyo ang Bible, ang imuhang mga kwan daw, mga sala, lista. Ihatag dito sa my place. Ang katong place mo tayo sa dito maghugas ug kamot sa mga kuan, ay holy place and most holy place. So katong nga time kasi itong wali ni pastor nga kaisa lang daw magnaog ang Ginoo, murag mo tong term nila sa una mo nang Day of Atonement. O muna, Day of Atonement. So kaisa lang magnaog ang Ginoo, dala na imong masala dito sa may priest. Tapos dito na ipasaylo sa priest pag dili daw worthy ang priest dito kanang something o na-doubt sa sarili tapos nakasala gud sa bag. Mubagting na ng bell kay namatay na day. Kaya naman sa Itali. So di man mo pwede makasulod do kay mamatay mo diretso dito kung namoy sala. So bilakaw na lang mo. So paano na pe? Ina nakalisod din yung kuan. Imagine dili mag-pour yung blessing sa inyo ha, whole year katungod lang tungod sa priest nga tong kuan, balik kami mo next year. Imagine na wala na pa sa ilo yung sala tong 2025 at karon nya karon 2026. Imagine na nag-atonement atong January 3. Tapos namatay ang priest. Natulad ang 2027. Di ba dugay pa kayo? That's why grabe, imaginable ang love ni Lord sa tuwa. Kaya nga naman, gi-make niya ning affair, wala niya gi-base ang work na to sa tuwa. Kaya ang works is excluded siya as basis sa atong salvation. Diba? Kaya isa po ni nga kaning napo dito sa kwan, not by works so that no one can boast. Kanipod, ay kabalo gyud ang ginugyod nga pasikat jud ta. Kabalo jud no nga kanang isa na gabi ba dagana tong ministry na ko itong naagi ay. Ana-ana ba no? So kasi plus. Di man pwede nga sige plus points kita sa langit. Dili man pwede na, di ba? So mo nang gitanggal niya ng ano. So ang works excluded siya as basis sa salvation. On the other hand, included siya as a purpose sa atong salvation. Nagets nyo? Dili siya nagets mo, friend? Excluded siya, dili si Lord wala siya nag-base sa work na to. Pero included siya as purpose sa salvation. Kaya nga naman, through grace, nadawat na to, through our faith, now we are new creation, and muna na siya mo-produce ta og unsa? Nasa verse lang. Muna na siya mo-produce ta og good works. So, dili na ang gikuan ang good works na to. And, pag-abot na sa good works, dili na to kung we will
kanang walk or ikuan na to ba ining walk the talk na to ba kung unsa tong nakuha na to sa Ginoo. So ang kay siyang ang work diri nga kuan murag mag-flow siya naturally from a saved heart. So kita saved heart naman na. Na-save ba mo? Amen. Save na ba ta? Amen. Or gidawat ba niyo si Jesus Christ? So gi-exclude siya sa kuan sa basis sa salvation, pero kung dili po ta mulihok po di ay na-save naman ta, dili po ta mga lagad sa Ginoo, useless ba japon? Or kuan ba japon? Yes, saved ta. Pero sayang, useless, di ba? Kaya ingon niya diri sa may asa tong verse nga tong James katong faith without work is dead sa James 2:17. Kaya kita Christian naman ta, we are saved. So ang works dere nga ginaingon ni Paul, mag-flow siya naturally from a saved heart. Murag mo produce siya ba? Mo produce siya nga murag bisag dili nimo tuyoon, pero it's your murag kung sa kan ba to gratitude na to ba ana gud nga gihatag ni Lord, pero wala ni siya gi-require ni Lord kaya nga naman ang love gyapon ni Lord sa tuwa gitigaan niya po niya tag freedom. Di ba? Muna ang pinaka nindot sa or pinaka grabe nga love ni Lord ba kaya naman gi-save ka niya through His grace, pero ginadya po tayo freedom. So mura sa ang optional dyan po ng works, di ba? Pero I encourage you kamutanan nga more work jud ta. Kaya nga naman it is murag palatandaan siya ba nga kanang bitong gibago ka sa Ginoo. It's murag isa pasalamat nimo sa Ginoo nga gibago ka, mo na mo work ka, dili work na trabaho ha. Work nga kanang mukad ka ba mo mga lagad ka sa Ginoo, daghan mag-works ka makatabang sa bulaton sa Ginoo. Mo work ka, mo share ka, that's a work gyapon mo sa imong trabaho ba, sa inyong classmates. Mo na siya murag makita niyo ba kay sayang man abi kung di-save na ta sa Ginoo. Unending reckless ang love sa Ginoo kay napakamatay gyud siya sa tuwa. Tapos dili naman makita sa pang mga life. Naging stagnant ta. Sayang kayo kung na-save na ka, sayang ba, di mo magamit. Mura lang, itigaan ka o sakyanan, tapos, sige lang, masaya-masaya lang ko, mintas na pa, mamasaya, pagkasayang ako. No, maragay na ba, tanga ka, uy, mura na ba, no? Ang term, tanga kay ka, pangla ka sa Ginoo, tapos gabugit-bugit. So, for us today, since we are alive in Christ, so another, our new purpose, we are God's workmanship, created anew in Christ Jesus for good works. O, another sa na, which God prepared in advance to. Muna siya ang conclusion nila, our new purpose is mag-serve ta sa Ginoo, mag-work ta. And ang highlight nila sa atong message karon is ang love ni Jesus sa tuwa. Muna mo produce o good works sa atong life. Amen? For us today, since we are created by God and saved because of His grace, we must live our life in accordance to His will. Although naman tayo free will, naman tayo freedom, but mas ideal lang sa Ginoo, muna siya ang gingon sa Ginoo, we must live our lives in according to His will. Dili sa ato ang will. Let us serve Him and glorify Him seriously. Ibutan niya na ko ng seriously dali kay nga naman di yun ni yaga-yaga ang pagpangalagad sa Ginoo. Dili ginato siya pwede nga kuan. Kay kato galing sa post to nga you can fake down sa ganito. You can fake your works but you can fake the fruits. Mga na ba something na, di ba? So let's take it seriously. Kung magpagamit sa Ginoo, pagamit sa Ginoo nga kanang wala gyud tay kuan ba or kanang dili sa mga dili man sige asa asin yaga-yaga but kung mag-commit ka sa Ginoo, commit jud ka. Kung mapagamit ka diri nga part, pagamit diri nga part sa Ginoo. Kung sa music ka, o maging faithful ka dira. Ay magpagamit ka nga walay dili babag sa imong kasing-kasing. Dapat thankful gani ka. Kaya naman gigamit ka sa Ginoo. You are one, isa ka sa pinili sa Ginoo. Nga man mag-ano siya, mag-glorify sa iyo. Let us not be same sa mga Ephesians na they receive a lot of teachings but nothing stays in their heart. So kanang isa pud ni nga dili ta maging maging stagnant ba nga nagpabili ng jamuntang baby. Ginagatas ang tapon na sige. So, mura sa ang expectation ani sa tuwa or ang conclusion ani nga mahitabo sa tuwa karon kita pa lang ginatuluan, but in the near future when the time is right kita na pud mo share. Ba ginana ba dapat dili kita mapabilin nga baby nga kita lang sige ginatuluan
And also, ayaw po magsugot. Diba kay, mabilin mo na. Mga kuan, kalaan kayo, mabilin mo niya. At the same time, sayang. Para kay Paul ba, imagine na 3 years na nagkuhan nito, niya nawala lang. Kaya dapat naging stagnant ang kuhan niya. Nag-alangan niya po sa mga kuhan. Na they receive a lot of teachings but nothing stay kaya ang iba napay doubt. Nag-doubt pa ba? Nag-stumble pa. Isave na ganit sa Ginoo, sure ball na ganito. Yata naging mercy. Wala naging require of work. Naga-bugit-bugit pa. Or something inana ba? Although na difference ta sa una pero same na Japan ang situation karon. We are new, redeemed and saved by God. There is no reason na magpa-OA pa ta or mag-fake pa ta sa ato ang pagpangalagad kay Lord. Amen ba ta na? When we commit kay Lord, we commit seriously. Amen ba ta na? Amen. Inayas amen. Amen. Nag-commit ba na kay Lord? Seriously. Amen. And we should glorify God through our work nga maoy bunga sa grace na iyang gihatag. Dili aksidente nga gisave ta ni Lord. Love ta ni Lord. Munang wala siya gipili, wala gingon nga nasalit wait si Juan. Ganang tanin siya salis gina na. Wala inana si Lord, wala siya exemption nga Juan. Gisave tang tanan ni Lord. Munang blessed ta, thankful ta. Kay kato sa nga mga plan niya, he do it in purpose. Dili lang to ano-ano lang. Dili lang to murag experiment ni Lord ba nga try kaya na ko ni sila kuan tiganog sala tapos i-save. Dili na experiment. Nagi purpose ang si Lord. Isa na sa siya ang mga divine plan sa tong ginabuhi. God will give us everything. Riches, wisdom, in abundance. Tanan-tanan. Ato lang siyang i-serve. And let's be thankful sa ang love ng gihatag sa tuwa. Let's share His word and tell others that they are also saved. So man na akong gingon sa inyo ha. Work ninyo. Work na akong tanan. Our true identity comes from the Lord and they made it for divine purpose. So, plano din niya sa to sa Ginoo for His divine plan. Para sa tuwa, para ma-save ka. So, ang final point sa inyo is God's grace forms a new identity that produces a prepared life of good works. And God's love may with you all. Amen. So that is our word for today and I hope na mo'y natunan. Bisa gabi yung lumay eh. Pero and I hope na mo'y natunan and karon para sa tuwang activities